Manlalaro na may mga pangarap sa kanilang mga puso. Siya ay mula sa Sichuan, China. Etnikong atleta, Yihai Flying Eagle. Hinawakan ni Ji Sibu. Kamusta sa lahat mga manonood? Maligayang pagdating sa EMI Legend 12, EMI Mountain Station. Ang nangyayari ngayon ay nangyayari. Kulang manlalaro Jidu Oyibu nakaharap Azul side player Christian. Kamusta sa lahat? Ako si Dong Jiantao, ang komentarista para sa kompetisyon na ito. Ako si Tony. Ang manlalaro ng pulang panig ay si Jidu Oyibu mula sa China. Ang asul na panig ay Cristiano mula sa Espanya. Tignan natin ang mga materyales. Mas magaling si Christian kaysa sa Gidogi na ito. 10 cm ang taas niya. Hindi lamang siya may taas na 0 cm. Bukod dito, ang dayuhang manlalaro na ito ay 31 taong gulang ngayong taon. Noong panahon iyon, ang aming batang manlalaro ng Chino ay 18 taong gulang pa lamang ngayong taon. Ito ay isang tugma sa pagitan ng mga veterano at mga batang baguhan. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa katapangan ng batang general. Makakatulong ba ito sa kanyang kakulangan sa karanasan? Makakatulong ba ang karanasan ng mga veterano na maiwasan ang kanilang sariling kakulangan ng tibay? Ngayon ay nakikita na natin ang magkabilang panig na umakyat. Nasa kalagayan pa rin sila ng pagsasiyasat sa isa't isa. Para kay Jidu Oyibu sa laban na ito, sa palagay ko, paano nga ba natin mapapabayaan ang distansya sa pagitan natin? Nakaharap sa isang manlalaro na may gayong taas at wingspan na higit pa sa kanyang sarili. Paano mo mapipigilan ang agwat sa pagitan mo at ng iyong kalaban? Ang talento ay isang pakinabang sa pagpasok ng mag-isa. Kung nakaharap mo ang isang tao na may pakpak na ganito kataas, isang tao na may napakaraming pakinabang sa kanilang sarili. Kung susubukan niyang lumapit, sa halip, ang pagpasok sa saklaw ng pag-atake ng kalaban ay magreresulta sa isang hit. Kailangan mo ba talagang lumapit? Kasi malayo ka pa. Bilang isang mas matangkad na kalaban na may isang pakpak kaysa sa iyo. Dahil ang mga braso at binti ng kalaban ay masyadong mahaba. Mayroon kang kaunti sa mga ito. Lumapit ka lang at hawakan ka, at maaari kang atakehin. Tulad ng para sa Jidu Oyibu, paano gamitin ang iyong footwork upang malapit ang distansya? Sapagkat sa kalagitnaan at maikling saklaw, si Jidu Oyibu ay may espesyal na kasanayan sa distansya. Ibig sabihin, sa pag-unawa, nangangahulugan ito. Kinailangan ni Jidu Oyibu na kontrolin ang distansya nito sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang mga paa. Kung hindi, ganap kang lumalabas sa saklaw ng kapansin-pansin ng kalaban. Kung hindi, dapat kang pumasok sa panloob na bilog. Magsagawa ng pag-atake mula sa loob. Ito ay tungkol sa paglalaro sa mga kalakasan ng isang tao at pag-iwas sa mga kahinaan.
Ang magkabilang panig na si Jiduo Yibu ay nagsagawa ng forehand jab. Makikita natin ang batang manlalaro na ito. Ang batang manlalaro sa pulang panig. Napakalakas ng kanyang midsection sweep. Ngayon, ipinapakita ng panlabas na manlalaro ang mas mababang kalahati ng kanilang mga tadyang. Ang tiyan ay nagpapakita na ng malalaking lugar ng pulalila ng mga marka. Ngayon lang ay napakalinaw ng pag-swipe ng forehand. Tinamaan nito ang mga tadyang ni Christian. Kahit na ito ay Jiduo Yibu, tignan mo ang edad, kasama na rito ang karanasan sa kompetisyon na ito. Hindi kasing ganda ng Kristiyano, ngunit tignan natin ang kanyang pagganap sa korte ngayon. Siya ay medyo matatag pa rin, manatiling kalmado, tumigil, sige, tapos na ang unang round. Nagsimula na ang ikalawang laro. Sa unang laro, ang parehong mga manlalaro ay nag-hit sa isa't isa. Walang malinaw na puwang sa kapangyarihan. Tignan natin ang ikalawang round. Malinaw na nag-umpisa ang pag-atake ng magkabilang panig. Ang unang pag-ikot ay isang pagsubok sa pagitan ng magkabilang panig. Naiintindihan ko na ang ugali at estilo ng ibang tao. Ngayon, magkabilang panig na ang magkabilang panig ay nag-ugnay. Mukhang mabigat ang sipa na iyon. Ito ang sidekick ng ating Chinese samurai. Sa ganitong paraan, panatilihin ang iyong distansya mula sa kabilang partido. Ang pagpapanatili ng isang kinokontrol na distansya ay napaka-epektibo. Nakikita natin ang Kristiyano ito, ang taas at pakpak na ito. Ngunit nakikita natin na tila hindi niya ginagamit ang kanyang taas at wingspan advantage. Dahan-dahan niyang isinasara ang puwang. Ito ay magiging kapakipakinabang para sa Jiduo Yibu. Kumalikod at itulak pabalik. Pero nakikita ko si Jiduo Yibu bilang red side player. Bagamat bata pa siya, pakiramdam ko ay marami siyang karanasan sa pakikipaglaban. Ginamit niya ang bentahe ng binti na ito upang makontrol ang distansya sa pagitan ng dalawang panig. Isang seri ng mga cross-sectional punches. Sa pagtingin ko ngayon, bagamat may taas at pakpak ang bentahe ni Christian, gayunpaman, hindi nito binanggit ang pagkontrol sa distansya sa pamamagitan ng pagkuha ng gayong paikot-ikot na pag-urong. Paglikha ng distansya, sa halip, nag-cruise siya ng kanyang mga braso. Dahan-dahang isara ang distansya. Sinubukan niyang makisali sa isang malapit na mid-range exchange kay Jiduo Yibu. Patuloy na kombinasyon ng mga suntok. Kaya sa distansya na ito, ano ang tungkol kay Christian? Hindi ito partikular na kapakipakinabang. Dahil sa katamtaman hanggang sa maikling saklaw. Dahil medyo mahaba ang wingspan ni Christian, kaya tinamaan niya ang espasyo na malapit sa kalagitnaan ng saklaw. Parang maliit lang ito, kaya ang ilang mga paggalaw ay mahirap gamitin ng puwersa. Ganyan talaga ang nangyari kay Jiduo Yibu. Ang distansya na ito ay eksaktong tamang distansya para sa iyong sarili. Kahit saan pa man mawala ang puwersa, kabilang ang pagbabagong anyo ng mga pamamaraan ng paggalaw. Ito ay kapakipakinabang para sa kanilang sarili. Ngunit Jiduo Yibu, ngayon, ang kanyang agresibong opensibang kamalayan ay napakalakas din. Kahit na may ilang mga katamtaman at maikling saklaw. Gayunman, marami pa ring pagkakataon ang asul na panig na lumipat. Ngunit gumaganap siya ng medyo konserbatibo. Napakalakas ng nakikita ang kamalayan sa pagsalakay at pag-atake ng magkabilang panig. Matapos ang paglipat niya, ang kabilang panig ay maaaring bumalik kaagad na may mga sipa o suntok. Isang mababang sipa mula sa foreleg ni Christian. Itinulak ni Christian ang bola pasulong. Dito, nakikita natin si Jiduo Yibu na naghahatid ng magkakasunod na backhand straight punches. Idagdag ang front hand blow na ito sa tiyan, pindutin ay gulo. Ilang beses na nang pinaghirapan si Christian. Sa puntong ito, kailangang ayusin ni Christian ang kanyang mga taktika. Maglagay ng kaunting distansya sa pagitan nila. Sige, 10 segundo pa ang natitira. Malapit nang matapos ang ikalawang round. Tumigil.
magsisimula. Sa unang dalawang laro, nag-aaway din ang magkabilang panig sa isa't isa. Ngunit sa kabilang banda, ang aming Jido Yibo, marahil ang mga paraan ng pag-atake ay medyo mas iba-iba. Sa paghusga mula sa mga landing at strike point, ang dalawang panig ay nanatiling pantay-pantay. Pumunta tayo sa ikatlong laro upang makita kung ang alinman sa mga panig ay may partikular na halata. Isang pagbabago, Jido Yibo, naroroon siya sa Emi Legend 4 at Emi Legend 5. Sa katunayan, lahat sila ay naglaro ng backstage match na ito. Sa ngayon, sa wakas ay nakarating na rin sila sa main event. Sige, ibalik ang iyong paa sa likod. Ngunit dahil napakalaki ng distansya, nahulog ito. Tinignan natin ang gitnang pagwawalis mula sa likuran ng binti ni Christian. Sa pagtingin sa tatlong frame na ito hanggang ngayon, nakikita natin na halos lahat ay nilalaro ni Christian. Ang ilan ay nakatuon sa mga solong suntok at solong pagwawalis ng sipa. May matinding kakulangan sa pagpapatuloy sa pagdalaw. Para kay Jido Yibo, mas maraming kombinasyon ng mga suntok at sipa. Medyo mas mayaman. Para sa aming uri ng mga patakaran sa kickboxing match. Ang cross-leg na kombinasyon ng mga suntok at sipa ay mas may kakayahan. Umangkop sa panuntunan na ito. Sa nakikita ko, napakahusay ng pagganap ng batang ito na si Mao. Sa ikatlong laro, pag-usapan natin ang pagsalakay at pagtatanggol ng magkabilang panig. Binabalance pa rin ang dalawa. Pareho kaming teknikal na manlalaro. Wala pang matinding labanan na tulad nito. Ito ay tungkol sa paggamit ng mga kasanayan ng kalaban sa court. Bumuo ng ilang taktikal na tugon, ilang mga pagsasaayos. Ngunit sa katunayan para sa madla, ang pinaka-nasisiyahan ako ay ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Tulad ng sinasabi ng kasabihan, nakikita ng mga tagaloob ang mga detalye, pinapanood ng mga tagalabas ang palabas. Paano kung ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa gayong matinding pag-aaway? Lumilikha ito ng isang napakahusay na visual effect. Sige, tingnan natin ngayon. Matapos ang magkabilang panig ay nakikipaglaban ng malapit. Sa sandali ng paghihiwalay, si Jido Yibo ay maaaring magsagawa ng isang aksyon. Maging ito man ay pagsipa o kamao. Lalo na sa sandaling maghiwalay sila. Ang suntok at sipa ni Jido Yibo sa gitna. Susundan nila ng mabuti. Si Jido Yibo ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kinikita sa pag-aaral ng martial arts. Umaasa rin ako na ang mga kabataan ito ay magpatuloy sa martial arts career. Kapag mas marami kang lakad, mas malawak ang iyong pagpunta. Ito ay isang napakahirap na gawain. Isang batang manlalaro na may mga pangarap. Sige, magkakasunod na pag-atake sa tiyan at pag-atake sa ulo. Mula ngayon, pila, si Jido Yibo ang may pinakamataas na kamay sa laban. Ngunit siya ay naglaro ng matatag at matyaga. Bagamat kasalukuyang may kalamangan si Jido Yibo. Ngunit walang partikular na malaking banta kay Christian. Ito talaga ang uri ng teknikal na manlalaro sa magkabilang panig. Ito rin ang katangian ng laban na ito. Tapos na ang tatlong laro. Tingnan natin ang pangwakas na resulta. Paano hinuhusgahan ng referee? Okay. Ito ay isang super labanan sa kategorya ng 60 kilo. Iniharap sa iyo ng lubusan. Ano nga ba ang naging resulta ng laban na ito? Susunod, hayaan mo akong mag-anunsyo. Ang resulta ng laban na ito, referee no 29 hanggang 28. Referee no 20 hanggang 29. Referee no 30 hanggang 27. Ang larong ito, nangingibabaw ang Red Fang. Congratulations sa ating mga kabataan ng Hinawakan ng sa